Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng mga top features na pwede nyo makonsider dito sa Samsung Galaxy A17 5G at kung bakit sulit din naman siyang i-purchase. So tara, check natin. So ito nga pala ang Samsung Galaxy A17 5G. So ito po yung pinakabago na 5G smartphone ngayon ni Samsung when it comes sa A series. Ito yung very affordable lang. At ito yung successor doon sa very popular ngayon na A16 5G. So nakakatuwa lang na meron pa rin naman still available ang A16 5G ngayon sa official store ni Samsung sa online. And of course itong A17 5G. Hindi ako nagkakamali when it comes sa SRP na itong device na to. Mas expensive siya. Around 15,000 or 14,000 pesos ata. Pero magandang balita dito sa online, sa View products natin, mura at bagsak presyo lang itong A17 5G. Makukuha nyo lang to sa halagang nasa mga below 10,000 pesos lang. So ganun kamura pag sa online kayo bibili. Again, yung 40,000 pesos, yan yung possible price na pwede nyo siya makuha sa mall. Pero dito sa ating View products, ang laki po ng madi-discount nyo. Up to 1,000 pesos off pa. Additional discount yan dito sa ating View products. Pag clinic nyo kasi itong View products natin, meron po magge-generate na special voucher para sa inyo na makukuha nyo ng sobrang laking discount. Kaya dyan lang kayo bibili nitong A17 5G and no worries, official store po yan ni Samsung sa online. Kaya sa mga skeptical bumili sa online, wag na kayo matakot dahil ayan na nga nagpo-provide tayo ng mga legit na links na merong mga discount voucher para rin makatipid sa mga consumers kasi ang layo, sobrang layo nung kanyang SRP when it comes sa presyo niya sa online. Syempre, 'di ba? Kailangan natin mas alam mo 'yun, mahalaga sa atin maka-discount ng malaki. So, for its price ngayon na 10,000 pesos, mas sumusulit na siya. Pero yung iba kasi mas nagiging skeptical ngayon since available pa naman ng A16 5G. Gagawa tayo ng phone comparison about sa dalawang smartphone na yan. Pero this time, focus muna natin itong A17 5G, yung mga top features niya na hindi kino-compare sa A16 of course. So, ang first top feature na itong A17 5G, wala na iba display. So, yung display na ito napakaganda dahil super AMOLED display po ito. 6.7 inches, 90Hz screen refresh rate with notch display pa rin. Pero yan yung isang malaking advantage ng A17 5G sa mga competitors niya. Hindi sa A16 sa mga competitors niya na meron siyang super AMOLED display. Kasi karamihan ng mga brands ngayon, especially for this kind of price tag, AMOLED display lang ang ino-offer. Ito po, Super AMOLED. Mas upgraded pa yan, of course, sa AMOLED display. And syempre dito sa A17 5G, mga ka-J-Vlog, kumbaga, bibigyan kayo neto ng premium viewing experience sa murang halaga lang na device. Kaya, ito na ang magandang i-recommend sa inyo pagdating sa viewing experience. Yung A16 5G, tinago ko yun as my daily driver. Nag-upgrade lang kasi ako sa S24 Ultra. Pero napakaganda, solid yan. Naglalaro ko ng COC, Mobile Legends, yan ako nanonood ng Netflix. Grabe, hindi mo sobrang matutuwa ka sa quality ng display niya. Very vibrant, very sharp. Ang ganda ng color reproduction ng display nito. Kaya ito yung isang buying factor natin sa A17 5G, yung kanyang Super AMOLED display. Second na magandang feature nito is yung operating system. Siyempre, ang operating system ngayon ni Samsung, talamak yan when it comes sa software update. Very well known sila pagdating sa longevity ng mga devices nila. So, ito expect nyo na ma-update pa to. Baka Android 19 or Android 18. Basta matagal pa to. So, Android 15 pa lang to out of the box. Kaya expect nyo na matagal pa siya ma-update. And hopefully, ma-update na rin siya sa Android 16 kasi yung ibang mga Samsung devices, mga flagship devices si Samsung ready na sa Android 16 So, let's hope first quarter ng 2026, ma-update na natin to sa Android 16. Pero asahan nyo na pwede siya 17 or 18 pa nga. Kaya sa mga consumers natin na naghahanap ng smartphone for longevity, ito na magandang recommend sa inyo. Hindi lang yun, durability rin. Isa si Samsung sa kilalang brand pagdating sa durable na smartphone. At talamak na yan sa akin or subok na subok ko ng mga Samsung devices. Ang dami ko naging Samsung devices and lahat yan matitibay.
ang unang-unang smartphone ko, hindi ako nagkakamali when it comes sa Samsung, is yung mga keypad pa. Yung merong trackpad. Doon, nag-innovate, mga nag-J series ako, nag-A series ako. Ang dami ko na naking Samsung devices, so far so good naman. Maraming nagiging comment ngayon about sa mga display ng smartphones na nag-green line daw. Again, yung green line na yan is nagdedepende yan eh. Kung maingat ka talaga, ako, ang tagal ko ng Samsung user, so far hindi pa ako nagkaka-green line. Usually kasi yung green line na yan, pwede nyo makuha pag nahulog yung device nyo or naipit. Yun yung mga isang main factor na nagka-cause ng green line. Pero I don't know kung meron pa bang mga ibang cause na bigla daw na lumalabas. So far sa akin, wala pa naman akong na-experience about dyan. When it comes sa AMOLED burn naman, syempre, nagdedepende rin sa paggamit. Basta wag nyo na ibababad yung smartphone nyo sa isang certain application or icon ng matagal, talagang malalamat yan. Alam mo yung parang nagka-sunburn ka, nababad ka. Ganun yung AMOLED burn. Kaya parating gagawin mo is galaw-galawin nyo yung or yung smartphone nyo or para hindi siya mag-cause ng AMOLED burn. So, next naman is yung kanyang chipset. So, sa chipset, I know yung iba mas ipiprefer yung A16 kasi Dimensity 6300 dyan. So ito, Exynos lang lumabas ngayon sa A17. So ito ay powered ng Exynos 1330. Based naman sa kanyang CPU and GPU, okay naman siya. It can handle naman mga games niyan. Marami lang ako nakikitang comment about sa Exynos, especially sa overheating. I don't know kung yun talaga yung main cause ng mga Exynos, pero nung nag-try naman ako ng Snapdragon at Exynos, especially S24 Ultra ko, Snapdragon yan. Pero ano rin naman, umiinit din naman siya, especially pag naglaro ka talaga ng heavy game, tapos naka full brightness ka or mataas ang brightness mo, yan talaga magkukosing. iPhone 17 Pro Max nga, 16 Pro Max, Air, lahat yan nag-overheat. Depende na lang kung mabigat talaga yung nilalaro nyo. Yan talaga yung magkukos ng overheating at pag mataas yung brightness nyo. Mabilis talaga mag-overheat yung mga flagship, especially yung mga meron mas magandang display. Lalo na pag nasa outdoor kayo. Kahit nga hindi ako naglalaro, for example, ginagamit ko yung iPhone ko and Samsung ko, tapos nasa outdoor ko, tapos namamasyal, nagtitake ng photo. Ito pa lang nag-overheat na. Again, depende ang overheating sa scenario or sa location nyo, kumbaga, di ba? Next, yung battery. Battery rin naman is makunat, 5,000 mAh battery capacity. So, subok ko na rin man yung battery ngayon ng A17 5G. Nakapaglaro na rin ako dito ng mga few games. Abangan nyo na lang din sa ating game test. Pero so far, so good naman yung kanyang battery performance. Pero I know for this kind of price tag, usually ang ino-offer ng mga ibang devices, isa sa 6,000, 7,000. Pero maganda kasi sa A17 5G mga ka-J-Vlog is yung tinatawag dito na yung device usage pattern. So kumbaga pinag-aaralan ni Samsung or nung device nyo, yung paggamit nyo sa smartphone nyo, tapos yung gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. So very, very helpful yung device usage pattern sa mga consumers, of course. And 25-watt fast charging, I know mababa yan for its price. Tama-tama kayo, mababa naman siya. At wala po siyang charger out of the box. So slim box siya. Pero marami naman ako marirecommend ng mga charger. Ilalagay ko na rin yan dito sa ating view products. Kung naghanap kayo ng mga Anker, Ugreen at na wala pang 500 pesos. So, isa pang magandang feature ng A17 5G is yung camera. So, itong smartphone na to ay kompleto ang camera. Meron tayong main, ultra at macro lens na ito yung nawawala sa mga devices ngayon. So, for its price na 10,000 pesos, I think pwede mo pa ito ng 8,000 pesos for the 128 gigabytes. Isang advantage ni A17 5G is yung camera. Kasi bihira lang tayo makakita ng ultra-wide camera sa ganitong price range. Usually, tineternalize depth sensor, AI lens, or even macro lens. Ito, malaking tulong kasi ang ultra-wide camera, to be honest. Lalo na pag nagtitake kayo ng photo or video na mas gusto nyo wider yung frame, dyan yung magagamit ang ultra-wide camera. Ako, gamit na gamit ko for making contents ang ultra-wide camera. Dahil hindi na ako magaganyan, mag-adjust sa parang ewan. At least, pipindutin mo lang sa screen nyo, mag-ultra-wide na siya, di ba? So, sa mga ibang consumers kasi, hinahanap din nila ang ultra-wide camera, di ba? So, again, mga ka-J-Vlog, when it comes sa ergonomics na itong A17 5G, napaganda, very sleek, lightweight din naman itong smartphone na to, at very comfortable din naman siyang hawakan. So, sa kanyang finish is matte finish, madulas nga lang yung kanyang back cover, kaya maghanap-hanap kayo agad ng case para maproteksyonan agad yung inyong A17 5G. So again mga ka-J-Vlog, the main question, Lods,
Sinabi mo yung top features nito, para sa iba, sulit ang A17 5G. For me, real talk lang to, hindi siya sulit for is SRP. 14,000 pesos. Parang maraming kulang na specification sa A17 5G. Yun nga, magandang balita kay Samsung. Binabaan nila sobrang baba nito sa online. Possible price pwede nyo makuha ng 8,000 pesos. Doon, sulit na ang A17 5G. Ang isang factor dyan na pwede nyo bilhin dito is yung kanyang Super AMOLED display. Kaya kung interested kayo makuha ng mababang price ang A17 5G, i-click nyo na tong view products natin dito dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang A17 5G.